So ngayong taon ay naglabas ng maraming klase ng AUV sa iba't ibang brand ng mga sasakyan. At kabilang na nga dito ang pinakanangungunang brand dito sa bansa na pangmasa din talaga ang mga presyo ng bawat sasakyan nito, ang Toyota Motor Philippines. Nakamakailan lang ay sunod-sunod ang paglabas ng mga makabagong MPV, AUV na pangpamilyang sasakyan at multi-purpose vehicle. At isa na nga rito ang bagong Innova na 2022 model, at yan ang tatalakayin natin ngayon. Pero syempre guys, since natalakay na natin ang pinaka top end variant ng Toyota Innova 2022 model, ngayon ang tatalakayin natin ang sumunod sa low end variant nito, ang Innova 2.8G diesel manual transmission. Pero bago po tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang po dito sa aking channel, baka naman kaibigan pwede mo maklik ang subscribe button pati na ang notification bell para naman may update kita palagi sa mga video na gagawin ko pa. At syempre hintayin ko rin ang opinion at comment mo sa ibaba kung may mga katanungan ka tungkol sa video na ito. Huwag kang mayang mag-comment kaibigan upang sa ganun ay masagutan ko rin ang mga nais mong malaman at makakuha rin ako ng idea mula sa iyo na magagamit ko sa aking mga susunod pang video na gagawin. Alright, simulan na natin to! Ang variant ng Innova 2.8G diesel manual transmission ay isa sa pinakamura at abot kayang halaga na pangpamilyang sasakyan. Sa variant kasi na to ay okay na rin naman, kasi naman hindi naman nalalayo sa mga top end variant na Innova ang itsura nito pang external. Mapapansin natin ay napaka-elegante din naman at classic ng design. Paulit-ulit na lang tayo guys. Pero syempre kung mapapansin talaga natin, lahat ng modelo ni Toyota na mga sasakyan, iba talaga ang dating ng Innova cars. Dahil nga sa pangpamilyang modelo ito ng sasakyan ay makikita mo talaga ang pagiging aggressive looking nito na mas magagamit mo sa napakahalagang bagay. Yung tipong magmamasyal kayo ng pamilya mo at pupunta sa malalayong lugar na kasyang-kasya lang ang mga gamit na dadalhin nyo. Saktong-sakto talaga pang pamilya ang sasakyang ito. Dahil kung 5 kayo ng miyembro ng pamilya at kasama na ang lolo at lola mo, ay kasyang-kasya rin talaga. Napakalawak kasi ng looban nito na may 7 seating capacity na pwede pa nga sa 8-seater at may 5 pintuan. At hindi na rin bago ang napakabanayad na biyahe kung sakay ka ng Innova dahil sa napakaganda ng mga suspensions din naman ito na hindi matagtag, convenient at very comfortable. Makikita rin natin sa external design nito ang rear view mirror na may mga turn indicator light na rin nakasama at integrated antenna na naka-shark fin naman ang disenyo. At pagdating sa front face nito, makikita ang black painted with garnish front bumper grill nito na nagdadala sa pagkakaroon ng premium type na disenyo. Bagamat may low-end variant lang at may murang halaga, hindi mo rin naman aakalain dahil sa poging looks nito na adjustable pa ang bawat headlights. Pagdating naman sa gulong nito na naka-alloy wheels, sa front brake type nito ay naka-ventilated disc habang ang rear brake naman nito ay naka-drum brakes din naman na very safe din naman gamitin at friendly user na rin sa mga baguhang driver. At para naman sa kabuang engine specs nito, makikita natin mayroon 2.8 liters diesel engine na may 4-cylinder na naka 16 valves with dual overhead camshaft na may fuel supply system na CRDI na ang ibig sabihin ay common rail direct injection. Ang bagong teknolohiya ng fuel injection na dumidirekta sa mismong diesel engine. Konektado naman sa lahat ng fuel injections nito. Kaya sa tulong din ito ay mas napapatipid din ang pag-consume ng gasolina ng sasakyang ito. Alright, at para naman sa transmission type nito, ang transmission type nito ay manual transmission na naka-gearbox na 5-speed. Since manual ito ay 5-speed or 5 shifting din naman ang speed nito na mula primera hanggang quinta. At para naman sa performance ng engine nito, ang engine displacement nito ay nasa 2,755 cubic centimeter na may maximum power na 167 horsepower. May fuel type na diesel at may maximum torque na 343 Nm. At para naman sa kabuang sukat ng sasakyang ito na Toyota Innova G manual transmission, ang seating capacity nito ay 8 seaters, may wheelbase na 2,750mm, may 5 pintuan at may kabuang haba na 4,735mm. May kabuang lapad din na 1,830mm at kabuang taas o height naman nito ay nasa 1,795mm. Para naman sa suspension and brakes nito, ang front suspension nito ay naka double wishbone. Bigyan lamang po natin ng konting background.
Ever since guys, simula nang inilabas itong Toyota Innova mula sa mga old model nito, marami na rin talaga ang tumatangkilik o nagtitiwala sa sasakyang ito. Base na rin sa experience ko at sa feedback ng mga clients na nakabili na nito, pagdating sa suspensions, ang Innova ay talagang tumatagal. Hindi basta-basta nasisira o nadadamage ang bawat suspensions nito, bagamat kinakargahan na may bibigat at dinadaan sa malulubak o kaya naman gamitin sa pang-araw-araw. Dahil may mga ibang clients na nagsasabi na tumatagal talaga ang bawat suspensions ng Innova na Toyota. Iba nga, 4 years na or 6 years na ay tsaka lang nagpapalit ng shock absorbers, front, tsaka sa rear, na masasabi mong kwalipikado o tiwala ka na rin sa suspensions o kalidad, pati na rin sa performance nito pagdating sa actual road riding. Alright, at para naman sa rear suspension nito ay may multi-link na mas magpapaganda ng bouncing at ng paglalaro ng bawat shocks nito, na makakaramdam ka naman ng napaka-komportabling biyahe, na may shock absorber naman din na may mga coil spring, dagdagan din sa pagkakaroon ng banayad na pagtakbo. Alright, at para naman sa wheel and tire nito, may alloy wheel na mags, may kabuang size ang gulong nito na 205/65 R16 at tire type na radial tubeless. At para naman sa steering type nito na nagpapaganda rin sa pagmamaniobra ng sasakyang ito. Ang steering type kasi nito ay power steering na may steering column na tilt and telescopic at steering gear type na rack and pinion. Na di-adjustable din naman ang steering column depende sa posisyon na gusto mo or sa laki mo na rin, para nang sa ganun ay mas komportable namang upuan at imaniobra. At dito naman tayo sa security features na meron ito, na napakahalaga din naman kung sakaling wala kang sariling parkingan o wala kang sariling garahean bahay mo. Kung sakaling sa bangketa o sa labas ka lang ng bahay nagpapark, ay very safe din naman kung meron mga security features na ganito. Tulad na lamang ng central locking, power door locks, anti-theft device, engine immobilizer, anti-theft alarm, na mas makakatulong sa sasakyang ito para mas maging secured at hindi basta-bastang mapakialamanan o mapa-start ng kahit na sino man, at hindi rin makakarnap. Pagdating naman sa iba pang bagay na meron sa sasakyang ito, pagdating sa console panel na naka-tachometer, electronic multi-trip meter, at naka-fabric upholstery naman ang cover ng mga upuan nito na napakatibay din talaga, na hindi basta-bastang nabubutas. At naka-leather na rin ang cover ng steering wheel nito na napaka-komportabling hawakan, hindi ka magkakalyo-kalyo kung sakaling matagal ka nakababad sa pagmamaneho. At napagandang disenyo ng bagong twin pad analog instrument cluster na may multi-information and mga notification na makikita lang dito na lumalabas. Tulad na lamang ng engine check warning, mga signal lights, pati iba pang mahalagang notification na makikita natin dito sa kanyang instrument panel. Naka-digital odometer na rin at emission norm compliance. So meaning to say guys, hindi na rin mausok ito. Bagamat naka-diesel tayo, ay siguradong papasa ka na rin sa mga emission test ng LTO at hindi ka na rin magkakaroon ng violation sa smoke bilging dahil sa very compliance nito. Ang headlight nito, since naka low end variant tayo, ay halogen type lamang na may drive mode na eco power. Para naman sa safety and security features ng sasakyang ito, syempre hindi mawawala ang driver and passenger side airbags na pumoprotekta sa atin kung sakaling magkakaroon ng komosyon o aksidente, kung sakaling maibabangga natin ito, o wag naman sana. Mas makakapagsalba o mas magiging safe tayo kung sakaling merong ganitong klaseng safety features na nangunguna ang airbag. At meron na rin itong anti-lock braking system o ABS para naman sa alalay o support sa pagbabrake. Meron na rin itong kasamang electronic brake distributor na ganun din sa pagpapalakas naman ng braking system. Meron na ring rear and front seat belts, kumpleto na rin, kasama na ang mga pasahero para naman safe na rin sila. May seat belt warning, height adjustable front seat, may parking sensors kung sakaling hindi ka pasanay gaano magpark sa mga masiskip na lugar, kaya sa mga alanganin lugar, tutulungan ka ng parking sensor. Crash sensor na rin ito, may front and rear impact beams, pati na rin sa side, door ajar warning, engine check warning, at hill start assist control para naman sa mga paahon na lugar or sa pababang lugar. Nang sa ganun ay maalalayan ang pag-akyat mo sa mga matatarik na lugar, hindi basta-basta mawawala sa balanse at hindi basta-bastang mahulog na lang pababa ang sasakyang ito dahil sa hill start assist control. At para naman sa comfortness at convenience ng sasakyang ito, syempre naka air conditioner ito na napakalakas at may power windows sa front,
at may automatic climate control. Meron na rin itong kasamang heater, rear AC ventilator, di-adjustable din ang seats nito, may height adjustable driver seats, electric folding rear view mirror, accessories power outlet. Pwede ka rin naman mag-charge sa sasakyang ito kung sakaling nalobat ang mga gadgets nyo. Magsaksak ng USB kung may mga sounds or mga music sa USB mo na mapapakinggan nyo sa loob ng sasakyan. May multifunctional steering wheel na makokontrol mo ang mga audio sounds, pati aircon, pati na rin ang answer phone switch kung sakaling nakakonect sa sistema nito ang cellphone gadgets mo at may inaasahan kang importanteng tawag ay hindi mo na kailangan kunin pa ang cellphone mo dahil masasagot mo na gamit lamang ang switch sa dito lamang sa steering wheel nito. Foldable na rin ang rear seats nito, low fuel warning light, may rear reading lamp, rear seat headrest and rear seat center armrest, mga cup holders front and rear, at meron na ring bottle holder, meron na ring trunk light ito na makikita natin sa likuran sa may storage compartment na mas mapapakinabangan natin sa gabi. Kung sa ganun, hindi mo na kailangan mag flashlight pa sa likuran dahil makikita mo na rin talaga ang mga tinatanggal mo na gamit or mga nilalagay mo dito sa kanyang compartment storage. Naka-keyless entry na rin ito na may onboard computer na rin. At para naman sa entertainment na napakahalaga din naman para sa long drive, kung sakaling ikaw ay inaantok, buksan mo lamang ito or paganahin ang entertainment and communication. Dahil meron na rin itong FM and AM radio, detached screen na rin ang screen monitor nito, at may navigation system, may Bluetooth connectivity, o pwede mong i-connect ang gadget mo sa sistema ng ating audio system, at may CD player na rin, may USB and auxiliary input, may mga speakers sa bawat pintuan sa front and rear, at integrated 2-day in audio na may display screen din naman na 7 inches. At syempre, pagdating pa rin sa exterior nito na makikita natin sa external portion or sa mga body parts nito nasa labas lang. May fog light sa front, low end variant ito, may kasama na rin fog light, may power adjustable exterior rear view mirror, may mga wiper sa front and rear, may washer na rin sa front and rear, at naka-defogger na rin ang rear glass nito, at naka-alloy wheels na rin ang bawat mags nito. At ang kabuang presyo nga pala ng variant na to na Toyota Innova G manual transmission ay nasa 1,542,000. Sa halagang yon ay meron ka ng matatawag na sariling pag-aari na Toyota Innova na maisasakay mo ang pamilya mo sa napakakomportabling biyahe. Alright, kung ikaw ay nagpaplano pa lamang kumuha ng isang SUV na sasakyan na katulad nito, siguro mas okay na rin yung mga low-end variant. Kung hindi ka naman maarte sa pagkakaroon ng comfortness o convenient nito, na okay na rin naman. Kasi pagdating pa lang sa mga specs features nito at sa pagkakaroon ng advance nito sa iba pang SUV na sasakyan, na sulit na rin naman talaga ang kabuang presyo nito na nasa 1.5 million lamang. Alright, pero syempre sa bandang huli ay ikaw pa rin ang magdidesisyon yan. Alright, bago po tayo magtapos ay nais ko muna magpasalamat sa mga patuloy na sumusuporta at tumatangkilik sa mga patuloy na nag-aabang sa mga video na ina-upload ko dito sa akin channel. Maraming salamat po at shoutout po sa inyo guys. Kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kaibigan pwede mo maklik ang subscribe button pati na ang notification bell para naman mai-update kita palagi sa mga video na gagawin ko pa. At syempre hintayin ko rin ang opinion at comment mo sa ibaba kung may mga katanungan ka tungkol sa video na ito. Huwag kang mayang mag-comment kaibigan upang sa ganun ay masagutan ko rin ng mga nais upang malaman at makakuha rin ako ng idea mula sa iyo na magagamit ko sa aking mga susunod pang video na gagawin. At kung nagustuhan mo ang video na ito, baka naman pwedeng makahingi ng isang like o thumbs up dyan, alright? This is Oblis Collection. Thank you!